Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya na muling magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misa sa araw na ito, dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw ding ito, ating masasaksihan ang pagpapanibago ng pangako at commissioning ng mga bagong mga Eucharistic ministers natin. So commissioning and renewal ng kanilang commitment bilang mga Eucharistic ministers. At napaka-espesyal din ng linggong ito sapagkat ngayon ang unang linggo ng Hunyo. Ang buwan ng Hunyo, alam natin, ay buwan ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo. At alam natin, sa banal na puso ni Jesus, dumaloy ang tubig at dugo, tanda ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ang tubig at dugo ay tanda ng buhay, kung kaya't ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus, na siyang ipinagdiriwang natin ngayon, ay alam natin nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nagkakatagpo-tagpo ang mga pagdiriwang natin sa linggong ito. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon, pagnilayan natin ang biyaya ng banal na Eukaristiya bilang bago at walang hanggang tipan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ano nga bang kahulugan nito sa atin? Does this still make sense to us? O tinatanggap na lamang natin ito dahil lagi naman nating naririnig? Mga kapatid, ang paanyaya ng pagdiriwang natin ngayon, sana ma-appreciate natin ang lalim at lawak ng biyaya ng banal na Eukaristiya para sa atin. Hindi yung tipong dahil andyan na yan, nakasanayan na, parang ordinaryo na lamang sa atin. Kasi napakalaking biyaya ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo kapag ipinagdiriwang natin ang misa. Kapag sinabi sa misa, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ano kayang nararamdaman natin? How do we feel? Does it still elicit a different feeling from us? Does these words transform us? Napapanibago pa ba tayo ng mga salitang ito na ating naririnig kapag tayo'y dumudulog sa pagdiriwang ng misa? Mga kapatid, makikita natin ang pahiwatig ng kordero sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito. Tandaan natin ang kordero ay hayop na iniaalay sa Diyos. Karaniwan ng hayop na ito yung pinakamagandang klase. Walang bahidungis at karaniwan ito ay tupa. Pero sa ikalawang pagbasa, narinig natin na pwede ring ialay ang kambing, dumalagang baka o toro, depende sa kakayahan ng taong nag-aalay. Pero alam natin ang mga hayop na nabanggit ay kailangang patayin at iaalay sa Diyos. Kaya nga, in a way, magbibigay ng buhay ang hayop na ito na iniaalay sa Diyos. At ang intensyon para mapatawad ang kasalanan ng sinumang nag-aalay. Kaya nga sa ating unang pagbasa, makikita natin kung papaano ang dugo ng naturang hayop ay iwinisik sa mga tao para bagang yung nagbe-blessing ng holy water. Dugo ang ginagamit, hindi gumagamit ng tubig. At yung dugo na iyan ay tanda ng tipan ng Diyos at ng tao. Kaya nga ang tipan ng Diyos at ng tao ay minarkahan ng dugo. It is marked by blood. At sa mga kultura sa buong mundo, makikita pa rin natin yung adaptation ng mga paniniwalang ito. Diba? Kung inyong matatandaan,
Si Magellan at si Raha Humabon, anong kanilang ginawa? Nag-blood compact. No? At sa mga tribo, sa mga mountain province, ginagawa pa rin yung mga pag-aalay ng hayop. No? At hindi nga ba sa mga nagpapagawa ngayon ng mga bahay, gusali, mga tulay, minsan meron pa rin naniniwala sa mga ritual ng padugo. Ginawa nyo ba yan nung nagpagawa kayo ng bahay? No. Mukhang hindi na yan dapat ginagawa, lalo na kapag tayo mga Katoliko. Huwag na nating gagawin yan. Kasi parang nag-iimbita pa tayo ng mga masasamang espiritu. Pero mga kapatid, ang punto ko lamang ay ito. No? Across cultures, ginagawa talaga yung mga pag-aalay ng dugo. Pero sana tayo, kapag tayo merong bagong bahay, merong mga tulay, mga bagong gusali, pabindisyon na lamang natin o kaya mag-alay tayo ng misa. Kasi yun din naman ang epekto nun para sa atin. Sapagkat, dahil sa pag-aalay ni Jesus, hindi na natin kailangan gawin yung mga padugo na yan. Dahil si Jesus, ang bago at walang hanggang tipan, siya yung walang bahidungis ng kasalanan na nag-alay ng sarili at patuloy na ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Sabi nga, it is once and for all. Wala na ang lumang tipan dahil si Jesus na ang bagong tipan. Si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sa tuwing ipinagdiriwang natin ang misa, para na rin tayong nasa paanan ng krus ni Kristo doon sa Kalbaryo at nasasaksihan natin ang kanyang pag-aalay ng kanyang katawan at dugo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng banal na misa sapagkat sa banal na misa, nasasaksihan at nararanasan natin ang dakilang misteryong ito sa pamamagitan ng pagsaksi natin kung papaanong ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Tandaan natin, hindi lang po ito simbolo ng katawan at dugo ni Kristo, bagkus this is the real presence of our Lord. Kasi kung sasabihin nating simbolo lang ang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo, hindi naman yun ang sinabi ng ating Panginoon. Di ba sinabi ng Panginoon, ito ang aking katawan at dugo. Sinabi niya yan. No? At kapag nagko-consecration sa loob ng misa, si Jesus mismo yung nagko-consecrate sa katauhan ng pari. Siya yung nagsasabi na ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ito ang kalis ng aking dugo, ang dugong ibinubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, nandoon parati ang real presence. Kapag tayo ay nasa loob ng pagdiriwang ng misa, nasasaksihan natin ang napakalaking biyayang ito. Kaya nga, in the Eucharist, Jesus ensured His presence with us. The Mass is the continuation of the salvific action of Jesus in Calvary. And Jesus makes Himself available to us by offering His body and blood for us. Patuloy na ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin bilang pagkain at inumin na nagbibigay buhay. Malinaw po ba yun? Yan. Parang inaantok na kayo. Yan. Kasi teachable moment po ito para ma-appreciate po natin yung turo ng simbahan sa banal na Eucharistia. No? Yan. Kaya nga mga kapatid, ano yung paanyaya sa atin ni Jesus? Tanggapin natin parati si Jesus sa banal na Eucharistia. No? Mahalaga po yung pagsisimba natin linggo-linggo, no? Kasi yan yung magbibigay sa atin ng lakas
lalong-lalo na sa ating buhay pananampalataya. Tanggapin natin parati si Jesus ng nararapat. Dahil si Jesus mismo ang ating tinatanggap, kailangan makilala natin parati ang lalim at lawak ng kanyang pagmamahal sa atin, na patuloy na ibinibigay ang kanyang sarili sa atin. Pero ang paanyaya sa atin, tanggapin natin si Jesus ng nararapat. Hindi lang basta subo ng ostya na hindi natin pinag-iisipan at hindi natin pinaghahandaan ang pagdulog natin sa banal na komunyon. At nagsisimula po yan sa bahay pa lang, bago kayo magsimba. Di ba tinuturo ng mga katikista natin, kapag tayo magsisimba, magbibihis ng maayos. Hindi naman kailangang bago o magarbo o signature ang damit. Basta malinis, we are supposed to wear our Sunday best para yung katawan natin na ihahanda rin natin na tayo ay dudulog sa harapan ng Panginoon. Hindi pwedeng magsisimba na para bagang pupunta ng beach resort o pupunta ng mall. O di kaya naman parang sa sobrang inappropriate ng kasuotan, parang nag-aanyaya pa ng malukso ng kapwa. Alam nyo na ibig kong sabihin, na imbis na ang tingin ay nasa Eucharistia, kayo na ang tinitingnan ng mga kapwa nagsisimba. Nagsisimula yan sa bahay pa lang. At kapag nandito na tayo sa loob ng simbahan, sana habang naghihintay sa misa, hindi natin ginagamit ang pagkakataong ito para makipagkwentuhan o alamin yung latest na nangyayari sa community. Kasi minsan habang naghihintay ng pari, panayang huntahan. Mare, ano ba ang latest? Ayan, dito pa sa simbahan nalaman ang latest na kwento. Yan. Hindi lang yan, no? Kapag nandito na tayo sa loob ng simbahan, sana itutuon natin ang ating atensyon doon sa misteryong nangyayari. Makikinig at hindi lamang panay ang text. Bakit ko sinasabi ito? Kasi may nakikita pa rin ako. Ilaan ang oras para sa Panginoon. Kasi isang oras lang itong hinihingi sa atin ng Panginoon. Suklian naman natin ang magandang pagpupuri at pagpapasalamat sa pamamagitan sana ng pagdulog natin ito ng merong maayos na disposisyon at kalooban. Tanong, ginagawa pa ba natin ang tinatawag na Eucharistic fast? Isang oras bago ka magsisimba, ang turo sa atin, hindi na tayo kakain. Hindi na tayo magpapakabusog. At syempre, tinuturo din sa atin na kapag merong malaking kasalanan sa ating puso, magkukumpisal muna tayo bago natin tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung yung mga maliliit na mga kasalanan, pwede na yan sa confiteor, no, sa simula ng misa. Pero alam natin na kapag meron tayong mortal na kasalanan, no, sana ihahanda rin natin ang ating puso na tanggapin ang ating Panginoon sa sakramento ng kumpisal at pagbabalik loob. Lahat po ng ito, alam ko, alam na ninyo. Pero sa totoo lang, kahit minsan alam na ninyo, alam na nating lahat, either nalilimutan natin or we do not pay attention. And as your pastor, as the pastor of this community, tungkulin ko na paalalahanan tayong lahat ng tamang disposisyon ng puso kapag tinatanggap natin ang banal na Eucharistia. Kaya nga yung announcement natin, no, na pipila, pagkatanggap ng banal na Eucharistia, pwede mong tanggapin sa pamamagitan ng iyong bibig o sa pamamagitan ng iyong kamay, hindi na dadalhin sa upuan, no, isusubo na kaagad. Lahat yan, paalala sa atin ng tamang disposisyon at tamang paraan ng pagtanggap ng banal na Eucharistia.
Gusto ni Jesus na lagi natin siyang tatanggapin. Pero ang ating tungkulin din, may gampanin din tayo na tanggapin natin siya ng naaayon sa tamang pamamaraan ng pagtanggap sa Kanya. Alam nyo mga kapatid, napakapalad ng ating parokya. No? Kasi laging nandito ang banal na Eucharistia. No? Alam natin na araw-araw ipinagdiriwang natin ang misa dito sa ating parokya. At hindi lang yan. Pagkatapos ng misa, inaantay din tayo ng ating Panginoon dyan sa Adoration Chapel. Nakita nyo na ba yung maganda nating Adoration Chapel? O baka hindi nyo rin napapasyalan yung ating Adoration Chapel. Dalawin ninyo si Jesus. At napakaganda ng ayos ng ating simbahan. Mula sa kalsada, kitang-kita na natin ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit tumigil ka lang dyan sa tapat ng simbahan, makikita mo na ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Yung dambana natin, nandito, para makapiling natin si Jesus sa Santissimo Sacramento. Kaya nga mga kapatid, dito, patuloy tayong hinuhubog ni Jesus. Patuloy tayong hinuhubog ni Jesus at ang ating mga puso. Because the more we expose ourselves to Christ, our hearts are also formed by Christ. In the Eucharist, we deepen our relationship with Jesus by becoming more and more like Him. For God gives Himself to us in love, and we try to shape our lives into a loving gift for God and to others. Hanggat patuloy nating tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo, nahuhubog ang ating puso na maging katulad ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sana ang ating dasal sa buwang ito ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus, make my heart like yours. Sana yun ang ating mantra. Jesus, make my heart like yours. A loving heart, a forgiving heart, an understanding heart, a heart that serves. Amen ba yun? Lord Jesus, we adore Thee, our victim and our priest, whose precious body and blood become our sacred feast. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment Thine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.